Mga kahuwan, panoorin ang video na ito upang alamin ang pinaka-latest na balita tungkol sa lagay ng panahon at bagyo update today. Makikita natin dito sa ating latest satellite images itong mga makakapal na kaulapan na umiiral sa bandang Visayas, Mindanao at Palawan ay ang patuloy na pag-iral nitong Intertropical Convergence Zone o yung salubungan ng hangin mula sa Northern and Southern Hemisphere. Itong ITCZ magdudulot ng mga pag-ulan ngayong araw sa malaking bahagi ng Visayas, Mindanao, pati na rin dito sa ilang areas ng Southern Luzon. Samantala, ito namang amihan ay umiiral sa area ng Northern Luzon, kaya makaranas tayo ng partly cloudy to cloudy skies sa Metro Manila at lalabing bahagi ng ating bansa. Sa kalagayan naman ating karagatan, kaninang alas 5 ng umaga nag-issue na tayo ng final na gale warning. So as of 5 AM, wala na tayong gale warning na nakataas. Pero iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sa seaboards ng Northern Luzon dahil posible tayong makaranas dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. At para naman sa ating 4-day weather outlook, so ito yung ating inaasahang panahon sa mga sunod na araw. So sa kasalukuyan, wala pa naman tayong minomonitor na low pressure area o namang sama ng panahon within the Philippine Area of Responsibility. Sa loob ng PAR, maski sa labas ng PAR, wala pa tayong minomonitor na low pressure area. So nananatiling maliit yung tsansa na magkaroon tayo ng bagyo within the PAR within the next 3 to 5 days. At para sa magiging lagay ng ating panahon from Sunday bukas hanggang Monday, magpapatuloy yung mga pag-ulan na dulot ng ITCZ sa may Visayas, Mindanao at sa Palawan. So, mababawasan na yung mga pag-ulan dito sa area ng Quezon, Bicol Region, itong inland areas ng Mimaropa. So, inaasahan natin sa mga sunod na araw ay unti-unti nang bababa yung axis nitong Intertropical Convergence Zone. So, generally improving weather conditions pagsapit ng Tuesday to Wednesday sa mga nabanggit na lugar. So, at least, magpapatuloy pa rin yung scattered rains at thunderstorms from Visayas, Mindanao at Palawan from Sunday to Monday. Pero sa Tuesday at Wednesday, ay mawawala na yung mga pag-ulan na ito or at the very least, mababawasan na. Hindi na gaano kasustain yung mga pag-ulan na dulot ng ITCZ. Pero may inaasahan tayo pagbugso nitong northeast monsoon o yung malamig na hanging amihan. So inaasahan natin malaking bahagi ng Luzon mararanasan yung epekto ng amihan. So kaakibat nito possibly yung pagbaba ng ating thunderstorm frequency or occurrence, especially sa hapon o sa gabi. Pero kaakibat nga ng paglakas nitong northeast monsoon ay inaasahan na rin natin yung pag-iral o yung muling pag-iral ng ating shoreline o yung salubungan ng mainit at malamig na hangin na siyang iiral dito sa eastern section ng Luzon. Kaya from Tuesday to Wednesday, asahan natin na kasabay nga ng paglakas ng amihan, itong mga pag-ulan na dulot ng shoreline sa may Cagayan Valley, Aurora, Quezon at sa Bicol Region. So itong eastern section ng Luzon, Tuesday to Wednesday, maghanda po tayo sa mga banta ng mga pagbaha or pagguho ng lupa kung malalakas yung pag-ulan na ating mararanasan. So sa mga lugar ko po hindi nabanggit for Metro Manila and the rest of the country throughout the rest of the forecast period ay magpapatuloy or mapapanatili itong generally fair weather, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Nandiyan pa rin yung mga tsansa ng mga usual afternoon to evening na mga rain showers or thunderstorms.